Action in faith. Do not just listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. These underscores that true knowledge is demonstrated through action, not just understanding. Biblical figures like Esther and Joseph illustrate how applying scriptural wisdom can lead to significant impacts. Challenges in applying spiritual knowledge include distractions, lack of discipline, and fear of societal judgment. It's crucial for believers to act on their faith, to truly live out their beliefs, and effect positive change. Practical steps for applying biblical knowledge include setting specific goals, seeking accountability partners, and starting with small, consistent actions. How can you start applying one piece of biblical knowledge in your life? Let's have knowledge plus impact in the world today. Only here on Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, nindot ni atong topic karon tungod kay atong makauban ang among amahan dinhi sa Hope Channel, ang atong Communication Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Roxy Joy Pido. Good morning, Pastor. Good morning, Welcome. Pastor. Good morning sa inyong dua. Grabe. Sige. Sa atong isgutan ron? Nindot atong topic ng Pastor kay It's all about Pastor, knowledge plus impact. impact. Yes. Manina kanindot, Pastor. Kanang makita diha, Pastor, sa Santiago chapter 1 verse 22 nagaingon nga nag-ingon ayaw lamang pagpamati sa pulong nga imong limbungan ang inyong kaugalingon, buhata ang giingon niini. Unsay pasabot ni Pastor? That is true. Actually, biblically, no? Sorry for this. Ang meaning gid sa kaning English word nga, English nga pulong nga word, ang original nga terminology nga gigamit sa Hebrew is the bar. So, kung imo po na i-translate into English, ang meaning po na is word. Pero sometimes, nada na siya another meaning nga gi-attach to this, kay ang nabalaan mga subang theologians, word rigid na siya. Another meaning diyan na is the bar is nga Hebrew word is word and action. Kay usahay mong kining word, usahay usahay nga atong masulti nga usahay dili kasabot ang dili kay klaro ang audience nga atong ginasultian. Dapat action atong kuanan ang action. So ang sometimes ang action mo ay mo clarify ana. Maurag po na Pastor og kanang mangligaw ang ulitaw. Mo tama. Igo na kamo ingon I love you pero wa kay gihimo. That's true. Di mo to ang babae. Sakto tong gipagawas kanina no sa atong screen nga sa to. Dapat mo translate into practical nga pamaagi nga para gyud nga ma-affirm nato nga consistent ang action ngadto sa word. Actually, that is biblical. Mo nang sakto na imong gibasa. Mo lang ganyan, Pastor, ba nga action speak louder than words, yun, ba? Mas mapakita sa atong mga binuhatan isa sa atong mga istorya. See, bright kayo, no? So, that's true, no? Kaya kung puro lang word, siyempre, usay, di ba? Tama tayo mong gingon, may nang kag I love you, so wala kayo nimong ipakita sa imong binuhatan. So, dili kayo siya ma-explain for there. So, dili kayo siya ma-clarify mo na nga you really have to put that into action. So words actually or word extends into action. Yes. Yes, Pastor ba? Atong makita nga kailangan gyud ang action sa Bible ba, Pastor? Makashare ba ka og mga characters sa Biblia nga napakita og example nga pag-apply sa ilang knowledge o understanding sa scripture nga nakapahatag gyud og significant difference sa ilang kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban? Itong gipagawa sa atong screen kanina, like for example si Esther is one, si Joseph, nakita natin even Daniel, no? Makita nato si Daniel chapter 1 kung basahon nimo chapter 1 verse 8 nga iya yung gitinguha nga sa iyang kasing-kasing dili gid niya allow nga malinglas siya sa mga temptations or seductions nga gipakita sa sa Babylonian Empire. So iya nang gipamatud-an because mao gini ang gituan, mao niyang nahibalan, that's knowledge. But dili lang siya enough nga it has to stay there nga sa imong panghuna-una, it has to come out from there kay para maklaro gid. Kung wala to nakita sa hari, na-explain man niya to. Pero dapat na-agyoy proof ba? Mao tong nakaingon jud ang hari nga 10 times better sila kaysa mga uban nga mga magicians and astrologers
gingharian sa Babylon. Mm. Kaya for example, na there is if you remember kaning gidil ni Jesus Christ sa Matthew 23:23 sa mga leaders sa church o kanang mga ilang mga experts sa law, mga Pharisees, kay kumbiya na sila kanang very faithful sila sa paghatag sa tithes and offerings. If you remember, pero ingon si Jesus Christ is, nalimtan ninyo ang pinaka-importante nga aspeto sa balaod. Mao ang justice, mercy, and faithfulness. Ang ingon siya nga, you have to practice. Ang word na gigamit diri is, you have to put this into practice. Kay kung, mao na siya ang problema, kay, mao ning word, pero usahay ang atong binuhatan, dili consistent dito, so malibog ba? So usaon nimo na sa pag-explain so usay natay action dili pod siya klaro so usay ang word pud na mo explain. So vice versa. So dili na pod puro action. So napoy luna ang word over action and action over word. Mo na pastor nga gibutang gid practice. Tinod na siya. Kay wala na siya di ang una-una man sa tao nga okay ra ni mga ni dayon lang. Pero the good thing about this is sa theology nato is kung mag-isgot ka about practice theologically or spiritually speaking, wa man giti ara nga makaproduce ta og good works, di ba? Tama ba? Kaysa Galatians 5:22 to 23, kaning the good thing about practice is sa Ginoo gyap kaning gasa gyapon niya sa balaang espiritu. So dili gyapon niya gikan sa tong kaugalingon. Not really coming from us. So Philippians 2:12-13, di ba? Ingon siya nga for it is the will of God nga para ka maka-act og makahimo og maayo according sa good purpose nga gitagana sa Ginoo lang nimo. So kaning word, action, these are both of them are actually God's gifts ba kay kabalo mo ba ng Ginoo nga wa kitay arang nga mahimo nga maayo sa tong kaugalingon. So mao na nga ang grasya hingsulod siya. Kanang pastor, kanang paggamit nato sa knowledge sa matag adlaw, makombine ba ni sa atong espirituhanon sa biblical nga aspect? Of course, kaning knowledge mo na ingon ni knowledge is power, no? Si Isaac Newton man ang storya na, si Ernie Baron magano tong kana. Kung walay knowledge, walay power. Knowledge is power, di ba? Ano siya ang programa kanito. Correct na siya kay actually ang power ng knowledge to such extent nga kung kanang ma-apply. Kaya kaning science man ko, di ba? Pag mayroon ka nga ani siya nga theory, dapat nagkaipakita nga nag-work na siya. For example, mayroon ka gravity, so saan mo pag-illustrate nga, kani siya theory nga gravity, nga kani, tinuod ni siya sa objective world. So di kini mo malikayan nga, it's always part of knowledge mo. Sakto tong sa gi-project kanina nga, ang application of what we know is always part of the knowledge that we know. Mapita tong ingon sa kabanday katong the rich young ruler. Yung siya Ginoo unsa mo kong imuon nga maangkon ako ang kinabuhing dayon. Siya ingon sa Ginoo ingon sa Ginoo know the commandments, di ba? No. Tumana. No. Yung siya no. Wala sa ingon niya keep but I don't know sa other translation. No, that is knowledge. Di ba? So, important first of all is importante kay nga atong mahibalan kay unsa may basis atong action. Correct. Kung wala pud tay, di ba, sir, no? Kung wala pud tay knowledge. So, importante to. Pero ingon sa Ginoo, sumpay din siya. Pero ako ning gihimo, I keep this blah 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 and so on and so forth. Pero ingon sa Ginoo, naragi usa nga wa gid mo tumana. Siya nga unsa man na siya nga ani kanang ibaligya ang tanan nimong kabtangan o ang kita ana ihatag sa kabus. So that's the essence of knowing or keeping the law. So, mo na siya ang pinaka-essential part sa mo ng mercy, justice, and faithfulness. Mo na siya ang pinaka-importanting aspeto sa balaod o sa atong knowledge about God. Mo na sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kay when you apply your knowledge, you become wise. Wisdom, wise. Kay na-apply man nimo. Yes. Pero, in example, katingin ka nga, I love you. Nawa ni mo na-apply niya, sige mong away. Pero sige po ka kay love you. So, dili na siya wise. Di ba? Pero exempted ka na kay kabalo ko nga. Yes. Thank you kay Pastor. Nindot kay atong discussion karon. Pastor, parting words sa atong mga kapaglaom karon sa ato ang topic karon. Okay. So, ang atong parting words ani, of course, mosalig ra kita sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyud mo hatag ka nato og kaning gahom
alang sa paghimo sa maayong binuhatan. Yes. Kay kaning maayong binuhatan dili maginatua sa Ginoo gyapon ni. Correct. So, mo na siya nga sakto to no, knowledge application. Pero the good thing about the application is kanang pag-exercise nato sa atong pagtudya sa Ginoo nga ang atong intention nga mag-inahinay kita usab sa atong kagalingon.